Pong ito, ang atin pong pag-usapan ay empower disciples. Amen ba? So, pwedeng sabihin po natin empower. Yung may power. Empower! Walang ka-power eh. Yan. Nagugulat yung ano naman yon, nakakagulat. Talaga naman, may power talaga. No? Okay, so empower disciples. Ano ho? So, yan. Pwedeng makitayo po kayo muli sa akin. Yan, pasensya na po Dahil marami tayong tayo. Pero that is a part of worship. No, para hindi tayo mas maano sa pag-upo natin. Pakibasa po natin, Matthew 28:18-20. Then, to them and said, all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all nations. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Praise God. So, yon. So, ang atin pong tema is empower disciples. Magpalakasan tayo at madisipulo. Matutunan. So, let's bow our head and pray. Humingi tayo ng gabay sa Espiritu Santo. Father God, in the name of Jesus, Lord, we thank you for this wonderful day na ipinagkaloob mo pumuli sa amin upang kami po'y magkatipon. And Lord, maraming salamat sa isang linggo na pag-iingat po ninyo. And here we are again, God, to celebrate your goodness, your faithfulness to every one of us. Kaya maraming salamat po na pinagkalooban po ninyo kami ng pagkakataon na makapagpuri, makapagsamba. Kaya Ama, ayaw naming i-miss yung time na ito na hindi ka po namin maranasan because we believe na may inihanda ka sa bawat isa po sa amin. I pray, Holy Spirit, continue to intervene everyone. Wala ka pong nawang lalampasan sapagkat naniniwala ako na ang bawat isa ay may nakalaan ka po sa amin. Lord, I pray, kayo pong magpala sa anumang kalagayan namin. Lord God, hayaan po nawa ninyo na mahayag ang inyong mga salita sa buhay po ng bawat isa. Ama, kahabagan mo po ako. Gamitin mo ako, Panginoon, na tuntungan lang ng inyong salita. Speak through me, Lord God, and I pray that may your words continue to meet to every situation na meron po kami. I pray, Lord God, bless mo ang pinakabata hanggang pinakamatanda sa amin ito. Dumaloy ang iyong himala. Dumaloy ang inyong pong kalakasan at katatagan. And we pray that we will never be the same again as we receive your words because your word is so powerful, Lord God, to encourage us. Kaya patuloy mo po kaming samahan, patuloy mo po kaming gabayan, Panginoon, sa amin pong pag-uusap ng inyong pong mga salita. Maraming salamat sa kagalingan. Maraming salamat sa revival. Maraming salamat sa empowering of your Holy Spirit to every one of us. And your name be glorified alone. We thank you, God. We give you praise. In Jesus' name we pray. And everybody say amen. Amen and amen. Okay, so yun. Thank you po at makakaupo na po tayo. Ang atin pong, yun nga, actually ang GAC vision po, ang vision po natin ay to make a major spiritual impact in Madrid, Spain, Europe, and the whole world. So, ibig sabihin, kapag i-claim mo yan, ay make a major spiritual impact. Di po ba? So, di ba, napakahalaga na i-claim po natin. Kasi dalawa lang yan eh. Kung hindi ka nag-i-spiritual impact, nag-i-impacto ka. Kaya, pag-pray natin na makuha natin yung vision. Amen ba? Para tayong lahat ay, and we are all influencer. Yan po, alam mo ba yung mga nagbablogger, mga influencer yan. Alam mo, tayo po ay mga influencer ni Lord. Amen ba? At napakahalaga ito kasi ito yung purpose ng Lord sa buhay natin kung bakit tayo nandito. So, we are all spiritual impact or influencer impact. I mean, spiritual influencer in Madrid, in Spain, Europe, and the whole world. Purihin ng Diyos, hindi ako magkamali. Nabanggit yata ni Pastor Alia sa Vienna na it takes around 200 churches na po yata ang GAC. Ang dami na.
Di ba? Noon, sinasabi pa lang natin na 73, 7, pero praise God, lumalaki ang gawain ng Panginoon. Amen ba? Mas maganda na lumalaki ang gawain. Palakpakan natin si Lord. Mas maganda na lumalaki ang gawain ni Lord, hindi yung lumalaki ang gawain ng mga sabungan. Mas magandang lumalaki ang gawain ni Lord. Amen ba? Hallelujah. At ito po yung mission natin, to help people. Yan. Experience God. Kaya ito na po, nauna na po yung experience, na-share na po. Yung embrace believers. Kaya kailangan natin ng bawat isa. Walang taong nabubuhay sa sarili lamang. Church, you cannot live alone. Hindi mo kayang mabuhay na mag-isa. Di ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya nga kailangan kita. Sabihin mo, wag kang mawawala. O, sige, sama mo yung sarili mo, wag tayong mawawala. Sabi, baka ikaw ang mawala no? Yan. So, ngayon naman, empower disciples. Yan. So, napakahalaga po ito, no? At anong ibig sabihin kasi ng empower? Yan. Actually, ang ibig sabihin ng empower, it is a divine enablement. Divine enable, no? Ibig sabihin, ito po yung kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. Amen ba? Di ba, ang dami nating mga New Year's resolution. Minsan hindi nangyayari yon kasi hindi natin kaya kung tayo lang. We need divine strength. We need the divine enablement or empowerment upang sa ganon ay matupad yung nais nating mangyari sa ating buhay. At hindi natin kaya kung wala ang Panginoon. You know why? Because we are part of His breath. Kasama tayo sa hininga ng Diyos Kasi yung hininga mo, galing sa Diyos yan. At hanggang ngayon, nakakonek sa Diyos. Kaya wag nating sabihin na kahit walang Diyos, mabubuhay ako. You cannot live without God. Di ba, ang mga tao, ayaw nilang napapakialaman Ayaw ko nga, punta tayo sa church. Ano yan? May kasama pang no? At, di ba, gusto mo punta tayo sa church? May ano ba doon? May pagkakapirahan? Minsan ang tao ayaw mapakialaman. Pero buti na lang ang Diyos ay nakikialam sa atin. Sapagkat ang tao, hindi siya pwedeng pakialaman ng Diyos. Alam mo kung bakit? Kung hindi makikialam si Lord sa buhay mo, tigok na tayo lahat Alam mo ba yon? Kung hindi nakikialam ang Diyos sa buhay natin, wala, pantay na yung paa mo, kapatid. Why? Because we are connected to His breath. Kaya pasalamatan na natin ng Lord. Amen ba? Hallelujah. Kaya nandito tayo ngayon at nagpupuri sa Panginoon. Nagbibigay ng papuri, pagsamba sa ating Panginoon. Nag-enjoy pa ba tayo sa pagpupuri natin, pagsasayawan natin? Church, this church is not a bore church. Hindi po boring ang church dito, mga kapatid. Can you imagine? Live yung natin? Live band. Sabihin nga natin, live band. Hindi nyo yata alam ang live band Ano yung live band? Yan. Live. Band. Ibig sabihin, buhay yung mga natin. Praise God. Nakuha ninyo yung ibig sabihin? Ibig sabihin, ibigay natin yung the best para sa Panginoon. Kaya alam nyo, kapag sumasayaw ako, walang nakakapigil kasi alam ko, para ito sa Panginoon. We are created to worship God. We are created to praise God. That is our purpose. Kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Kaya kapag nag-aawitan tayo, wow, sumayaw ka para sa Panginoon. Nung wala ka pa sa church, nung mang-iinom ka, hindi ka nahihiya na sumasayaw Pero ngayong Kristiyano ka na, bakit hindi ka yata marunong sumayaw? Di ba? Kaya ang sarap sumayaw sa Panginoon, mga kapatid. Amen ba? If you want to give your best dance, give it to God.
Amen? If you want to give your best shout, give it to God. Huwag sa asawa mo. Magaling kang sumigaw sa asawa mo eh. Magaling kang sumigaw sa anak mo. Hindi! Ang ibigay natin, ang pagpupurit, pagsigaw natin sa Panginoon. Huwag nating tipirin sapagkat alam mo, nauuhaw ang Diyos ng pagsamba natin sa Kanya. Praise God. At kapag ikaw ay sumisigaw ng pagpupuri sa Panginoon, naubos mo na yung sigaw mo dito. Hindi mo na masigawan yung asawa mo. Di ba? Darling, yeah. Anong gusto mo? Kape, tea, or me? Yeah. Di ba? Ganun na. Malambing na. Di ba? Nabawasan na. Sabi ko nga ba sa inyo, kaya dapat sumigaw tayo dito ng pagpupuri. Amen ba? Kaya sabihin sa iyong asawa mo, punta ka ulit sa church. Parang nagkakalma ka pag dumadating ka. Ay, nako po, buti na lang binabago tayo ng Lord. Amen ba? Okay, so that's all because of God's empowerment. Di ba? Kasi nababago po tayo. So, ito po yung last words ni Jesus nung siya po ay bumalik sa langit. Jesus is man and He is the same God. Alam ho ninyo, hindi po nanatiling tao si Jesus. Siya po ay Diyos. Kasi kapag tao si Jesus na yun ang pagkakaalam ng mga iba, alam mo ba, ang sabi ng Bible, flesh and blood cannot enter into the kingdom of God. Hindi pwedeng pumasok doon ang laman at dugo. Kaya nga kailangang mamatay muna tayo bago tayo makarating sa kalangitan. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangang mamatay ka talaga Kailangan tayo. Mga kapatid, huwag kayo matakot, ha? Hindi mo sinasabi na mamatay na, baka iba yung pagkasabi niya, mamatay ka na sana. Hindi ganon. Kailangang mamatay tayo. Pero huwag mong sabihin mamatay ka na. Hindi. Kailangang mamatay tayo kasi kung hindi tayo makakarating sa kalangitan. Amen? Because flesh and blood cannot enter to the kingdom of God. We need our soul. Ito yun kasi ito yung katawan, babalik sa lupa yan. Yan, babalik kasi galing tayo sa lupa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, galing ka sa alabok. Hindi ka galing sa ginto. Kaya wag kang galing tayo sa pinakamababang uri ng lupa. Bakit? Para maipakita sa atin na wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Amen po ba? So ito po yung sabi ng Lord, yung last words niya. Diba? Sabi niya, all authority has given me, and heaven and on earth, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ibinigay na ng lahat ng kapangyarihan sa akin ng langit at ng lupa. So all power has given to our Lord Jesus Christ. So if you are in the Lord Jesus Christ, wala nang kulang sa atin. Kumpleto na tayo. Why? Because all power. Kaya anong sabi ng mga Jehovah, I'm sorry to say, ba't kasi binigay kasi lahat ng Father yung kapangyarihan? Di ba? Para, ba't di man lang kasi nagtira di ba? Pero alam natin na there are 3 persons and 1 God. Hindi po sila tatlo. At therefore, and make disciple of all nations. Yan. Ito po yung sinabi ng Panginoon. No? Nasa sa akin na lahat ng kapangyarihan, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa kanila. At ako ay mananatili sa kanila hanggang sa katapusan ng mundo o kaya'y ng lupa. Amen ba? So ibig sabihin,
habang ginagawa natin ito, habang ginagawa natin na nag-aakay ng mga tao, nagdadala sa Panginoon, nagdadala ng tao sa Panginoon, tayo ay patuloy na iniingatan ng Panginoon. Andyan po ba tayo? Huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya na magyaya ng tao sa church. Ang ikahiya natin yung magyaya ka ng pagbibisyo. Ang mahiya tayo yung dalhin mo sa tao sa masama. Pero kapag dalhin natin sa mabuti, don't be ashamed, church. Don't be afraid. Di po ba? At ako'y maniniwala, kung ipagpapatuloy natin to, makakarinig kayo sa araw, buti na lang pinagtiyagahan mo ako. Di ba? Sino pa ang gagamitin ng Panginoon? Sino pa ang gagamitin ng Lord? Huwag nang mangyari yung sinabi ni Jose Rizal ng kabataan ay pag-asa ng bayan, ngunit yun nga, napakababata pa, marunong ng magbisyo. Di sino pang gagamitin ng Lord sa mga kabataan ito? Unang-una, siyempre sa mga anak natin. We need to bring them to God. Amen ba? Kasi can you imagine? Di ba sabi ko nga nun, alam mo may doktor na siya, napakaganda yung naging, kaya lang namatay siya lang dahil sa kanyang pagdruga. Napakasayang. Sayang, mga kapatid. Kaya alam ko ho na walang pinakamagandang solusyon sa buhay na ito kung hindi ang madala natin ang tao sa Diyos. There's no other option. Kaya napakahalaga po ang discipleship. Napakahalaga yung sinabi ng Panginoon, go ye in all the nation and make disciple of all nation, of all people. Sapagkat wala pong ibang sagot sa mundo. Sa napakalaking problema sa mundo, actually hindi katamaran eh. Ang pinakamalaking problema sa mundo, sa totoo hindi yung kahirapan. Ang pinakamalaking problema sa mundo, walang iba kundi ang kasalanan. Andyan po ba tayo? I'm not perfect, of course. Sino bang perfect sa atin dito? Pero ang napakaganda lang, may sinusundan tayo na salita ng Diyos. Ang mahirap, hindi ka na nga perfect, wala ka pang sinusundan. Lalong wala tayong pupuntahan. Andyan po ba tayo? Though we know we are not perfect, pero dahil mayroong salita ng Diyos na sinusundan natin, I believe tayo ay magtatapos na maayos. Amen? Bakit? Wala tayong ibang sinusundan kung hindi ang ating maayos na Diyos. Bakit, Pastor? Mayroon bang hindi maayos na Diyos? Meron yata eh. Baka may kilala pa kayo eh. Nay, nako po. May mga hindi yata maayos na Diyos. But thank God, we have a holy God. A true God, a loving God, an Almighty God. Meron tayong Diyos na nag-aayos ng buhay. Salamat sa Lord, dito sa Espanya may amnesty na. Amnesty pa. Pwede na nga yung araygo, may amnesty pa. Alam mo ba, sobra-sobra. Kasi yung amnesty, para lang sa mga walang araygo. Tayo may araygo na tayo. 3 years na, naging 2 years na ngayon eh. Diba? Ngayon, 6 months na lang. Aba, baka ikaw ang nagsasabi niyan. Since na nandito na, ayon. So, sa mga walang papers, thank God, favor sa inyo. Napakaganda. Amen ba? Maayos yung mga papers natin. Pero ito lang sinasabi ko, ipag-pray natin na maayos yung mga papers natin. At kasi unahan yan. Ang mga hindi Filipino dito, sabi nila yung mga ibang mga lahi umaabot ng 8,000. I mean 800,000. Walang Pilipino doon. 800,000. Di ba ang i-regular nila is 500,000? Yung mga ibang bansa, hindi pa kasamang Pilipino. Sabay, Pilipino, I think, hindi pa tayo maabot ng 100,000 dito.
So, first come, first serve. Kaya lagi naghahanda na kayo, no? So, bakit ko sinasabi ito? Thank God, kasi generous itong bansa na ito. Please pray for Spain. Ito lang ang bansa sa Europe na ito na ganito. I love Spain and I love to pray Spain. Bagamat, di ba, ang daming mga kapag nakaayos na yung papers nila, umaalis na sila, well, walang problema. Basta huwag mo lang sabihin, ay, ang Espanya, ang babang sahod, galing ka dyan, bro. Galing kaya dito. Galing ka kaya dito. Mahiya naman tayo sa ganon. Kung naayos na yung papers, pumunta na sa ibang bansa, kumita na ng doon, tapos sasabihin, ang Espanya, napakababang sweldo. Church, wala pong ganon. Amen ba? Nasa ibang church yon. Wala din? Buti na lang, wala din. Amen ba? What we need to do is to pray this nation. Pray this nation. Paunlarin, payamanin ng Diyos para mabigyan ng maraming trabaho yung mga nagdadatingan dito. Amen ba? So why I'm saying this? Dahil yun nga, gusto kong sabihin na ang Diyos ay nag-aayos ng mga papeles. Hindi lang papeles ang inaayos ni Lord, nag-aayos din siya ng buhay. Kasi kapag naayos na yung papel, hindi na nag-atin ng church. Pastor, okay na yung papers ko. Malaya na ako dito. Tapos nagtitiktok na. Kasi, buti na lang wala dito. Nasa ibang church talaga. Ay, nako po. Alam mo, kapag si Lord ay nag-aayos ng mga papers, nag-aayos din siya ng buhay. Nag-aayos din siya ng mga pangarap. Pamilya, nag-aayos din siya. Nag-aayos din siya ng desire mo. Minsan kasi ganun lang yatang pagkakilala mo sa Lord, naayos na yung papel mo, parang palaka ka na nakawala. Alay. Saan nagtatalon. Buti na lang wala talaga dito yon. Nasaan na si Ay, tumalon na naman. Ay, nako po. Hallelujah. Ay, nako po. Kaya kailangan nating ma-disciple. Amen ba? Kailangan nating matuto. Kailangan nating lumago. Amen. Praise God. So, ang sabi dito, the reason, itinutuloy lang natin yung inumpisahan ni Lord. Anong sabi ni Jesus? Jesus did not call us to build crowds. He called us to make disciples. Wow. Di ba? Hindi tayo, ang pinaka-main dito is hindi yung paramihan ng bilang. Hindi yung quantity. Pero, ang pinaka-goal natin dito is to called us to make disciple. We are not called to be a believers. We are called to be a disciple. Kasi yun ang sabi niya humayo kayo at gawin ninyong disipulo. So kung may mga baguhan dito, hindi hanggang dyan ka lang. Ang goal ng church is to make you disciple. Para maalis sa atin yung traditional way of worshiping God. Alam mo yung traditional, basta makapagsamba ka na, okay na ako Lord, okay na ako Di ba? Alam mo, marami ka pang dapat matutunan sa Lord. Including me. Hanggang ngayon, I'm still praying, Lord, I want to know more about you. God is a big God. Napakadakilang Diyos. Napakarami nating dapat matutunan at malaman patungkol sa Panginoon. Why? Because the more you know God, the more you transform. Paano yun, Pastor? Alam mo, makilala lang ng tao ang Diyos. Mababago yung buhay. Kahit ayaw mong mabago, kung makikilala mo si Lord, mababago ka. Alam mo kung bakit? Alam mo ba yung words na Lord? Ano yung Lord? Señor sa Espanyol. Lord, Panginoon. Yan.
Di ba? Alam mo, kapag alam lang ng tao yung ibig sabihin ng Lord God, kasi kapag sinabi mo na Lord ang Diyos, you will bow down. Nakanin niyo yun? If you say Lord to God, you will obey Him. Dahil Senyor de los Señores. Di ba yung Senyor natin, pag inuutosan tayo, Senyor, si Senyor. Subukan mong hindi sumunod sa Senyor mo. Rulay, pwede hacer esto? ¿Por qué? Magaling na sa Espanyol eh. Inuutosan ka, nagpupurki ka. ¿Por qué? Anong gagawin ng amo mo? Marchate! Magmarcha ka. Diba? Palalayasin ka. Ba't ka pumunta dito, hindi mo pala ako susundin? Ba't ka magtrabaho dito, ayaw mo palang sumunod? Senyor lang yon. Ang sinusunod natin, Senyor de los Señores. So if you know the meaning of Senyor or Lord, then you will bow down, you will obey. Nakuha natin? If you know the meaning of Lord, napakataas nun. Lord, tinawag mo pang Lord. Yung gusto mo lang din naman ang nasusunod. Kaya ang sabi ng Bible, hindi ang lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Because they don't know the meaning of Lord. If you say Lord, you bow down. Tingnan mo, kung halimbawa pupunta si Ray sa bahay ninyo, si Ray, si King. Anong gagawin mo? Siguro hindi mo alam kung paano ka maghanda. Hala, si Harry pupunta sa bahay namin. Naku po, anong ihanda ko? Hala, hindi mo. Ikot-ikot ka na lang. Hindi mo alam kung ano ihanda mo. Hari yun eh. Pero church, ang ating Diyos, He is the King of Kings. Ibig sabihin, hindi pwedeng hindi ka susunod. If you know to say Lord, you must make Him Lord. Make Him Lord. Kaya di ba, minsan sabi nila na, alam niya man niyang sabihin na Panginoon eh. Pero kung may problema lang pala. Di ba? Kaya, ito po ay napakahalaga. Kaya nga, kung makikilala mo ang Panginoon sa totoo, if you really know God in your life, kahit ayaw mong magbago, mababago ang buhay mo. Nais mong magbago? Bagong taon ay magbagong buhay. Halay. Hindi mababago ng bagong taon yung buhay mo. Ang nakapagpapabago ng buhay ay ang Panginoon. Amen ba? Praise God. Kilalanin mo si Lord na totoo sa buhay mo, kahit ayaw mong magbago, mababago ka. Praise God. Gusto kong mabago. Pastor, gusto kong mabago na, ayaw ko na to. Kilalanin mo ang Diyos. Dadalhin kita sa Panginoon. We cannot change our lives. Hanggat hindi mo makilala ng totoo sa buhay mo si Lord, hindi tayo mababago. Kaya patuloy natin siyang kinikilala because the more we know Him, we transform to be like Jesus. Amen ba? So empowerment in God's kingdom is intentional. It is not about giving authority to everyone, but about equipping disciples to live out God's mission. Hindi po tayo naglalagay ng posisyon dito. Hindi po tayo binibigyan ng ating mga title. Minsan maraming mga Kristiyano na naghanap ng titulo eh. Pastor ako tawagin mo akong pastor. Aba, matindi. Di ba? Wala tayong maipagmamalaki dito. Hindi tayo nagpapagalingan din dito eh. Hindi rin tayo nagpapapugihan dito eh. Hindi rin tayo nagpapaganda. We are here because we want to be disciple. We are here because we want to know more about the Lord in our lives. Because the more you know about God, the more you will become beautiful. Alam mo ba yun? Bakangin mo lang alam yun.
bonus. The more na nakikilala mo ang Panginoon, lalo kang gumaganda. Di ba? Sige, sabihin mo sa katabi mo, kaya pala. Kaya pala, kahit wala kang ngipin, ang gwapo mo pa rin. Kahit hindi ka na magpa-brace ng ngipin, maganda ka pa rin. Kasi ang kagandahan, hindi lang sa labas, sa loob. Amen. At yan tayo. Pinapaganda ng Lord. Hallelujah. Bakit? Siyempre, habang nakikilala mo ang Panginoon, inaayos niya yung buhay mo. Di ba? Noong wala ka sa Panginoon, halay, payub-yob. Sa Ilocano, yung payub-yob. Pausok. Ang ganda dito sa Espanya, mga kapatid, kasi pag ganito, punta ka sa labas, gagano ka. Lumalabas yung usok sa sa lamig. Ay, nako po. Di ba? Ngayon, anong pinapaunat mo yung mga wrinkles mo? Ngayon, kapag nasa Panginoon ka, tanggapin mo lang. Ano ngayon kung maitim ka? Ano ngayon kung mountain nose? Ano ngayon kung ganyan ang ilong mo? Iyan ang sinyalis natin ng mga Pinoy. Kaya kapag naging citizen ka naman, huwag kang watch that. Huwag tayong magbabago ha. Mag-nationalidad tayo man, mag-citizen man tayo, Pilipino ka pa rin. Kasi meron daw doon sa Philippine Embassy din daw. Nag-i-Espanyol siya. Pilipino yung mga kaharap niya. Sa Spanish Embassy, sa Philippines. Mambira naman. Anong gusto mong doon? Pakita doon. Di ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magbabago ha. Kapag pinagpala ka ni Lord. Pastor, ang mahirap, hindi pa umaangat yung buhay, nagbabago na. Ay, naku po. May problema na yun. Pero kapag si Lord ang kasama natin, napapaayos yung buhay natin. Amen ba? Napapabuti, napapaganda, napapalakas. We are empowered. Hallelujah! Kaya kung gusto mong ma-empower, dumikit ka sa Lord. Huwag kang dumikit kung sino-sino. Dikitan mo si Lord. Dikitan ko nga si Mayor. Mayor! Si Brother Mayor nandyan. Baka gusto niyong pakapihin kayo. Pwede. Anong ibig kong sabihin? Minsan, umaasa tayo sa mga, sa mga politiko, mayayaman dyan. Umasa ka sa Lord. Lagi kong sinasabi, huwag ka ring kumapit sa patalim, masusugat ka. Kumapit ka kay Lord. Mapapaayos yung buhay natin. Mga bagong dating dito sa Spain, tiis muna kayo. Ganyan lang muna, lahat tayo dumaan dyan. Di ba? Kaya mag-alala. Basta hanapin mo muna si Lord sa buhay mo, hindi tayo maaano. Si Lord ang bahala sa inyo. Basta huwag kang mawawala sa church, ha? Alam mo, kapag pumunta ka dito sa church, alam mo, ang bilis yung yung memory ko sa mukha. Kapag pumunta ka na dito, parang naidikit na yung mukha mo sa aking isip. Kaya pag hindi ka dumating sa linggo, ay nako po, alam ko na. Bawala si sister. Hindi po, ganun po namin kayo kamahal. Amen ba? Nais namin nakasakasama kayo palagi dahil ang biyahe natin ay biyaheng patungong langit, mga kapatid. Amen ba? Hallelujah. Hindi dahil nakapag-abroad ka na, okay na yung buhay mo. Ang buhay na maayos, maraming nag-abroad na hindi napabuti, maraming nakakilala sa Lord na pabuti ang buhay. Magpatuloy ka kay Lord. Ito lang masasabi ko. Magpatuloy ka kay Lord. Gusto mong maayos yung buhay mo? Huwag mong sabihin, dito lang ako sa abroad, okay na to. No.
hanggat hindi ka magpatuloy sa Panginoon. Marami pong nabangkrap na nag-abroad. Paano kasi naman, bisyo niya doon sa Pilipinas, dala-dala pa rin niya dito. Wala, pera na, ginto na, naging bato pa. Sabing ganon. Kaya, praise God, hallelujah, I love you with the love of the Lord. Amen ba? Why I'm saying this? Because I love you. Wala akong ibang ibang ibig sabihin. I'm not judging anyone. I love you sapagkat nakita ko na walang ibang paraan. Kung nais nating mapabuti ang buhay natin, come to the Lord. Give your life to God. Hallelujah. One thing for sure, ibe-bless ka ng Panginoon. Hallelujah. Diyan po ba tayo? Then, a healthy church is measured not by how many attends, but how many are transformed, empowered, and released. Tingnan mo, hindi paramihan ng church, ngunit paramihan nung mga binabago ng Panginoon. Kahit kakaunti tayo, at least, nababago yung buhay natin. Ang dami-dami nga natin eh. Kung sina ko nung 2024, ganun ka pa rin hanggang ngayon. Praise God. May nababago po ba? At mababago pa. Yan. Kaya ngayong awit, binabago mo ako araw-araw. Dinideclare natin yon. Kasi sa totoo lang, marami pang dapat mabago, matapyas sa buhay natin para lalong mapalapit tayo sa Panginoon. Praise God. Kaya hindi ako nag-alala, kahit ganito lang muna ang bilang natin, kapag nasusundan natin ito, hindi pwedeng hindi pagpapalain at palalaguin ng Lord. Kung yung dating drug addict ba, binago ng Panginoon hindi ako maniniwala na walang susunod sa Kanya. Grabe tong taong to Nagmukhang mukhang tao na. Di ba? Kasi nabago yung buhay. Marami pong tao na umaasa sa kayamanan para mabago. I'm sorry to say, marami nang nakaranas. Hindi lahat ng yumaman na paayos ang buhay. Hindi lahat ng yumaman na pabuti ang buhay. Hindi ko sinasabi na masamang maging yumaman. Ang sinasabi ko, magandang yumaman na kasama ang Lord. Magandang yumaman na nadidisipulo ni Lord. Kasi ang kayamanan, napaka-power niya. Na tayo ay malinlang. Di ba? Praise God. Yan. Discipleship are transformed before they empower. Yan. He appointed 12. Paano ba natatransform ang buhay? According to the words of God. Mark 3:14, pag-ibasa natin. He appointed 12 that they might be with Him and that He might send them out. So, ibig sabihin, before ministry came relationship. Ganun pala, no? Bago tayo magpatuloy, bago tayo, di ba, magpagamit sa Panginoon, bago pinadala ni Lord yung mga 12 disciple niya. Can you imagine? 12 disciple, 120 disciple, nag-umpisa ang gawain ng Panginoon dito sa mundo. From the upper room of Jerusalem, 120 po yung mga disipulo doon. Di ba? Can you imagine? It's about billions of Christian now. Dahil sa inumpisahan po nila doon. Amen ba? And we are a fruit, tayo mga bunga nun. Bakit? Ang sabi dito, He appointed 12 that they might be with Him and that He might send them out. So, ibig sabihin, bago tayo gamitin ng Lord, kaya nga yung una, experience, pangalawa, yung embrace believers, then before ministry came, kung nais tayo na gamitin ng Panginoon, ang sabi dito, number 1, be with Him. Sabihin nga natin, be with Him. He appointed 12 that they might be with Him. So, ibig sabihin, before the Lord sent you, bago tayo ipadala ng Lord, bago tayo gamitin ng Panginoon, kailangan siya muna ang nasa sa atin. Amen? Siya muna yung maranasan natin. Kasi ang hirap mong ipagawa sa iba yung hindi mo naranasan. Amen ba? So, di ba? Then, be sent by them. After na sila ay nakaranas sa Panginoon,
di ba? At kaya niya sila pinadala, itong mga 12 disciples. 120 in total dito sa upper room of Jerusalem sa Acts chapter 2. At purihin ng Diyos dahil unang-una sila ay pinuno sila ay pinaranas muna ni Lord yung kung paano maging buhay mananampalataya. At ministry without relationship becomes noise. Ang ministry na walang relationship sa Diyos ay ingay lang. Anong ibig sabihin nito? Yun nga, yung walang experience, walang karanasan. Di ba? So, nakakapagod ang ministry na walang relationship sa Panginoon. Katulad nga ni Martha at saka ni Mary. Diba? One time, dumalo si Jesus. Pumunta si Jesus sa bahay ni Martha at ni Lazarus. Sa mga hindi nakakaalam, si Martha ay naghahanda siya ng mga pagkain. Naglilinis siguro siya ng bahay, CR, o ano kasi busy siya. At itong kapatid niya si Mary, di ba? Nandun siya na nung dumating si Jesus, nandun na sa paanan ni Jesus. At nakikinig na. Ito naman si Martha, napaka-busy niya. Kaya ibig sabihin, kapag walang relationship tayo sa Diyos, kaya napagod siya. Kaya ang sabi niya kay Jesus, Master, pwede bang sabihin mo naman kay Mary na tulungan ako? Yan. So ibig sabihin, nakakapagod ang buhay na wala si Lord. Alam mo ba yon? Nakakapagod ang buhay. Ang mundong ito nakakapagod. Di ba? Di ba? Kapag nagpadala ka sa Pilipinas, tapos kukumustahin mo kung natanggap na nila, anong sasabihin nila? Ubos na. Hindi pa nakapagpasalamat. Ubos na po. Ayan. Nakakapagod yun. Parang parang maputulang ka ng hininga. Ang bira kung di lang nila alam kung paano ka kumayod. Kaya, di ba? Minsan may mga kaibigang nakakapagod. Pagkatapos mo siyang nakausap, parang ang daming lakas na nawala sa'yo. Na-discharge ka kaagad. Paano kasi ang dami niyang mga alalay. Dami-dami niyang mga sinabi. Nakakaubos ng lakas. Yeah. That's why you need relationship with God. You need to connect to the source. Kailangan ma-connect ka sa pinagsisimulan ng lakas. Amin ba? Katulad ni Martha, nagreklamo na siya. Kaya ang buhay na mareklamo, walang relasyon sa Diyos. Ganito na naman. Umaga na naman. Trabaho na naman. Alay! Wala ka nang ginawa kundi magreklamo. Nakakapagod din kaya yung nagre-reklamo. Kung magkalma ka na lang, di ba, Lord, I offer my life to you. Di ba? Nagkukunik tayo sa Lord. Ministry without relationship become noise. Service without intimacy become striving. Activity without presence become burnout. Kaya ang daming nabu-burnout. Kahit sa church. Kaya nga anong ginagawa natin dito sa church, lagi nating sinasabi sa inyo, mga life group leaders, this is a team. We work as a team. Kung may problema kayo sa inyong mga members, sabihin niyo sa amin, huwag niyong dalhin kayo lang. Kasi mapapagod tayo. This church is for everyone. At alam ko po, iba-iba yung mga pinagdadaanan natin at huwag mong dalhin na ikaw kasi hindi natin kaya. We work here as a team. We work here. Di ba? Jesus wanted everyone who followed Him to be empowered, yet only those who were transformed were entrusted making disciples. Before authority came transformation.
John 8:31, pakibasa natin. If you hold to my teaching, you are really my disciples. And Jesus grow in wisdom and stature and in favor with God and man. Before authority came transformation. Ito yung na-share ko kanina sa devotion di ba? Before authority came transformation. Bago dumating ang kapangyarihan, ang authority. Ano yung authority? Authority. Bago dumating yung authority ay transformation. So ibig sabihin, kasi yung transformation mo will be your authority. Bakit? Di ba yung mga doktor? Hoy, sabi ng doktor, wag kang manigarilyo. Masama yan sa katawan mo. Di ba? Sabi ng mga doktor. Tapos si doktor, nagpapaano siya? Naninigarilyo. Kaya parang walang effect. Di ba? Ito yun Ngayon, dahil na-transform ka, nagkakaroon ka na ng authority kasi naranasan mo yon na binago ka ng Panginoon. Nak, alam mo, walang magandang maidudulot niyan. Kaya nga inalis ko na. Amen ba? Nagkakaroon ka ng authority kasi nabago ka na doon sa parte na yon. That is your authority. Minsan kinukuha yung authority ng lakas ng boses. Dapat ganito. Wala yatang boses naman na gano'n, no? Dinadaan sa malaking boses. Pero walang authority kasi, yun nga, huwag kang magtong-itong-it dyan. Ikaw naman, maghapon na nakaupo doon. Naglalakinain. Andiyan po ba tayo? So, ito yun. If we want to receive the authority, transformation first. Transformation is the process through which God shaped our character. Wow! Ito na po yun. Lahat tayo dito, wala akong sinasabi na kayo lang. Lalo na kami na mga nagtuturo sa inyo. Alam nyo bang hirap kayang tumayo dito sa harap? Kasi kung hindi namin nagagawa yung tinuturo namin, ang lakas ng echo. Kung sabi ko, magbago kayo, ang echo niya, lalo na ikaw, lalo na ikaw, lalo na ikaw. Siyempre hindi nyo naririnig yon, pero kami naririnig namin yon. Huwag niyong gawin to, lalo na ikaw, lalo na ikaw. Napapatras kami. Pero salamat sa Lord, sa biyaya ng Panginoon, binabago rin kami ng Panginoon. Habang pinag-aralan namin to, sa inyo sa totoo lang, kami muna. Di po ba? Kaya praise God. Kaya minsan, na-share na namin kasi nararanasan na namin. Di po ba? Ang sarap mag-share kung naranasan mo na. Yan. May authority. Yung character mo, binabago ng Lord noon, di ba? Ano ka lang, nakarinig ka lang, ay, buti pa, mamatay na. Yan. Di ba? Sige, may araw ka rin. Puro tayo ganun isa na yan, pangatlo na yan o pang-apat pa. So, ibig sabihin, di ba, purihin ng Panginoon ngayon, unti-unti tayong tinatapyas ng Lord. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, magpatapyas ka kay Lord. Hallelujah. Praise God. Ano yung tinatapyas ni Lord sa atin? Yung sungay. Ba't iba na yung tingin nyo sa akin? Wala akong sungay yata, pastora. Oo nga, invisible nga Baka may third eye kayo. Bakit? Wala pong third eye, Alam mo, may sungay ka. Nakikita mo, invisible nga. Ang matindi, invisible sa iba, ikaw lang nakakakita. Ikaw lang nakakakita lang sungay mo. Di ba?
bawat ano ininawak, praise God, konti na, walit na lang. Amen? Pero alam mo, kapag pinapatapyas mo yan ng Lord, lalo kang gumaganda. Wow, wala na, pastor! Ay, praise God, wala na yung sungay! Inalis na ng Panginoon. Liha na lang, liniliha na lang. Talagang palalabasin talaga ni Lord yung kung paano kanya nilikha. Wala ka naman dating sungay Sa totoo lang, nilikha tayo ng Lord na napakaganda. Dahil sa kasalanan, nagkasungay tayo. Pero purihin ng Diyos, ang sino mang tumanggap sa Panginoong Jesus, wow! Tanggal kaagad yung sungay. Amen? Bakit? Si Lord ang nagtatanggal. Hallelujah. Noon, ang inaawit mo, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Paborito mo po naman. Hindi mo magawang bumait hanggat hindi si Lord ang kumikilos sa buhay natin. Hanggat hindi ang Panginoon ang gumagawa sa buhay natin, hindi natin magawang mag-obey, hindi natin magawang magpakumbaba dahil human nature. Sige, pataasan yan. Taas ng pride, Di ba? Taas. Yan ako, pag yan ang bumagsak, delikado. Di ba? Hindi maamin. Kaya dahil sa sobrang taas, kahit hindi matanggap, kaya gumagawa na ng paraan. Ako para hindi ako bababa. Pero kapag tinuturuan na yun ng Panginoon, di ba? Lahat tayo may pagkakamali. Kailangan lang aminin natin. Lahat tayo may mga kahinaan. Aminin natin. Piling sabihin mo sa katabi mo, aminin mo lang. Kasi kung hindi natin maamin na mahina ka sa ganito, hindi natin maamin na talagang mahina ka sa ganyan, hindi ka matutulungan ni Lord. Huwag kang mag-pretend, okay naman ako malakas ako. Ano mo, lakas ko. Pero wala ka na palang lakas sa kalooban mo. Bumibigay ka na pala. Pero alam niyo ang Panginoon, God is close to the broken-hearted. Ang Diyos ay gustong-gusto niya ang may mga pusong basag. Ayaw ni Lord yung awit na pusong bato. Gusto ni Lord yung mga may basag na puso. Amen? Na sumusunod sa Panginoon. Sapagkat matutulungan ka niya, Panginoon. Sa totoo lang mahina ako. Sa totoo lang nanghihina ako, Lord. Sa totoo lang, Panginoon, may problema ako. Pwedeng tulungan mo ako. Wow. That's the time the Lord. Nak, nandito ako. Di ba? He extend His hands, dear Lord, ng ating Panginoon. Then, without transformation, empowerment create busy people. Napakarami nating ginagawa, ngunit walang pagbabago, mapapagod tayo. Not mature disciples. Alam mo yung nagmamatured? Di ba? Anong ibig sabihin ng matured? Di ba? Yung nagmaduro, matured. Yung lumalago, tumatatag. So, ibig sabihin ay tayo po ay natututo. Amen ba? Natututo tayo. Hindi po yung tumatanda na walang pinagkakatandaan. Pero natututo tayo kapag tayo ay nasa Panginoon. Amen ba? Example, without teaching and guidance, a disciple can be very active in ministry but won't grow in spiritual maturity. Kung hindi tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, ang sabi dito, napaka-active mo pero hindi ka lumalago. Hindi po yon ang nais ng Lord. Dapat lumalago tayo lahat. Amen po ba? Anong sabi ng Bible? Man shall not live by bread alone, but all the words that comes from the mouth of God. Hindi lamang nabubuhay sa tao sa tinapay, ngunit maging sa mga salita ng Diyos. We need the words of God. Kaya nga nakikita ko talaga, ang tao na walang salita ng Diyos sa kanyang buhay, hindi siya kumpleto. Mayaman ka nga, pero wala kang salita ng Lord, hindi ka kumpleto. Pero hindi ka man mayaman, pero
punong-puno ka ng salita ng Lord, kumpleto ka. Ganyan po ba tayo? Paano ka naging kumpleto, Pastor? Why? Because we have the words of God. Di ba? Meron tayong salita ng Panginoon. Amen ba? So, in a secular environment, giving a new employee full responsibility without mentoring. Yan. Kahit yung mga secular, kailangan din sila nagme-mentor. Wala pong mga magagaling na mga, alam mo yung mga basketballista na hindi po sila nagpapamentor. Lahat yan. Yung mga sikat, may mga mentor sila. You need someone. Diba? Para ma-share mo yung buhay natin. Ma-share mo yung kalooban mo kasi kung wala kang sasabog ka. You need someone to lean on. There are your leaders. There are your pastors. We are here. Diba? Alam mo yung ma-share mo lang yung problema, napakalaking bahagi na yon ng ikatatagumpay natin. Amen ba? Bakit? Yung maipag-pray ka lang, napakalaking bagay na. Disciple are empowered, mission not position. Praise God. So, wow, ang bilis ng oras. Grabe. So, disciples are empowered, formation, not position. Kaya, ang mission po ay hindi po paramihan ng posisyon. Amen ba? Ako ang doon, ako ang alay. Di ba? We are all, alam mo ba na tayo ay sa biyaya lang ng Panginoon. Jesus empowered His disciple to continue His work, not to raise their status. As the Father has sent me, I am sending you. You will receive power when the Holy Spirit come on you and you will be my witnesses. Empowered disciples live on mission wherever they are. Alam mo, kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, you have your mission. Alam mo ba? Nasa bahay ka, ano yung mission natin doon? Ayusin natin yung pananalita natin, ayusin natin yung buhay natin, yung galaw natin. Nagmi-mission tayo. Hindi naman ibig sabihin na kailangan mo pang pumunta. We are missionaries in our own place. Unang-una, syempre sa ating bahay, sa ating mga mahal sa buhay. Amen ba? Number 3, empower disciple, multiply disciple. Ganito yon. Hindi pwedeng hindi mag-multiply kung nakikita nila yung pagbabago mo. Kahit katrabahuan mo, grabe. May nangyari dito sa taong ito ah. Anong nangyari dito? Di ba? Parang So, alam mo, hindi pwedeng hindi mag-multiply kasi dadami kayo. Susunod sila sa'yo dahil may nakikitang pagbabago sa buhay natin. Amen ba? Number 4, empowering disciples require intentional investment and share responsibility. Paano ba tayo mag-disciple? Ang teacher, kapag nagtuturo yan, di ba? By information, by facts. Pero bilang mga mananampalataya, kung paano tayo nagtuturo, paano natin initra-transfer yung patungkol sa Diyos sa buhay ng tao? Ano yon? Diba? Ang sabi dito, we were delighted to share with you not only the gospel, but our lives as well. Yun po yung kaibahan ng disciple. Diba? You share your life with them. Kaya nga nag-ESOD, alam niyo, mga teacher ninyo na mga nag-ESOD, more on testimony sila eh. Mas marami sila minsan na naititestimony kasi excited sila na na-share yung buhay nila. Hindi pagalingan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam nyo, ang napakasimple, sabihin mo lang yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Then, you are a good teacher. Amen ba? Ang daming magagaling sa Biblia pero hindi nga nakikita sa buhay. Because your life, this is what you are transfer. This is what you are sharing. Kapag nag-share ka ng words of God, trina-transfer mo, sinishare mo yung buhay mo sa tao. And that's all about discipleship. Kaya hindi pwedeng hindi sila kasi nakikita nila yung pagbabago ng buhay mo. We are not talking about religion in this life. We are talking about relationship between God and you.
Ang dami ng relihiyon sa mundo, mga kapatid. It's about 4,300 religion. Kapag wala kang pundasyon sa salita ng Panginoon, malilito ka. Sino ba talaga ang totoo? Ano ba talaga ang totoong relihiyon? Church, I want to tell you, walang totoong relihiyon. Ang tunay na relihiyon ay yung tunay na relasyon mo sa Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Ano ngayon kung pinakamalaki yung relihiyon mo? Wala namang pagbabago ang buhay. Dahil ang tunay na relasyon sa Panginoon, ito yung relihiyon na totoo. Diyan po ba tayo? I'm not against religion. Pero pinapakita ko lang sa inyo para unahin natin yung pakikipagrelasyon sa Diyos. Ako'y naniniwala kung bakit ka nandito, tinuturuan tayo ng Panginoon. Sa totoo lang, nakakalito na ang mundo ngayon. Lalo na open na lahat. Pinag-iingat namin kayo. Ang daming mga grupo ngayon, they sing, they worship like we worship. Pero may mga nakatago, nakaturuan nila. Church, pwede ba kapag kayo'y nanonood sa YouTube, sabihin ninyo sa amin kung tama yung pinapanoodan ninyo? Okay lang ba yon? Hindi po tayo stricto, but we want to, magusto namin kayong babantayan. Binigay kayo sa amin ni Lord. Ayaw namin na isang araw. Kumusta na si Sister, Pastor? Diyan na lang daw sa YouTube mag-Sunday worship. Paano? Kasi gustong nag-church sa TV kasi kapag tinutuwid yung buhay niya, ay, ililipat natin niya, ililipat ko. Kapag ayaw niya yung napapakinggan niya, lipat. Wala na. Ikaw na lang ang di ikaw na. Anyway, so magtatapos na po tayo. It's of you should use whatever gift you have. So gamitin natin ang ating sarili natin kung ano yung meron sa atin para sa Panginoon. Praise God. So, ito po lahat ang tinutukoy naman ito. Is yung discipleship is to share your life. Buuin natin lahat yan. Ito pong tinutukoy nito. Hindi po tayo nagpapagalingan dito. Kailangan yung buhay natin binabago ng Panginoon. At habang binabago ka ng Lord, that is your great experience. Wow! Dati ganun ako, pero ngayon purihin ng Diyos. Kaya kapatid, gusto mo na makapaglingkod sa Lord. Hallelujah. Alam mo, kahit hindi mo niyayaya yan, kapag may nakikita sila na pagbabago sa buhay mo, wow, I'm so blessed. Amen. Kaya ako'y naniniwala na ang pagdidisipulo, ito po yung pinaka-aim ng church natin. Madisipulo po tayo lahat. Matuto po tayo. I'm glad that you are here. Pero hindi sapat na nandito ka lang. I want you to learn more about God. Dahil hindi namin maipapaliwanag ng mabuti yung mga sinasabi namin sa inyo hanggat hindi kasi ninyo mararanasan. Paano kasi bagong dating ka pa lang dito, nag-iisip ka na naman kung saan ka pupuntang church. Paano ka lalago? Amen ba? Kaya pwede bang mag-stay na tayo dito? Amen ba? Pwedeng sabihin mo sa kadami, pwedeng wala nang iwanan. Medyo pagalit. Hindi. Di ba? Magpatuloy tayo sa Panginoon. Amen? We love you. Kung bakit ko sinasabi ito, dahil mahal ko kayo. Ayaw ko isang araw makita ko kayo, masisira yung buhay natin dahil hindi kayo nagpatuloy sa Panginoon. Pero kung kayo magpatuloy sa Lord, one thing for sure, I want to tell you, mapapabuti yung buhay natin. Mapapabuti tayo. It will benefit you. It's not us, but it's you. Ikaw yan. Ikaw mismo. Mapapabuti tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generation. Walang ibang itinatas ang iglesyang ito kung hindi ang Panginoon. Kung bakit namin ninanais na magdisipulo kayo, mag-aral